Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mabagyong bisperas ng undas ang buong puwersang tinututukan ng GMA Integrated News. Nakahimpil tayo sa iba't ibang terminal, pantalan, paliparan at mga expressway. Binabantayan din natin ang lagay ng mga probinsya, lalo sa Northern Luzon na napuruhan ng Bagyong Leon. At live naman ako rito sa Manila North Cemetery para ihatid ang latest dito. Gayun din para kumustahin ang iba't ibang sementeryo sa bansa. At unahin na natin ang latest sa isang sementeryo sa Marikina kung saan bistado ang hindi umano otorisadong paghukay ng mga labi kung kailan pa naman mag-uundas. Nakatutok doon live si Ivan Mayrina. Ivan, anong senaryo ang dinatnan ng mga dalaw dyan kanina? Yes, Emil, habang karamihan sa mga kababayan natin ay naglilinis ng puntod, nagtitirik ng kandila o nag-aali ng bulaklak sa himlayan ng kanilang mga yumao, dose-dose ng mga buto ang hinukay, nilabas sa mga nicho at tila itinambak lang dito sa sementeryo sa Marikina. Wala sa ayos at tila nakatambak lang ang ilang mga buto na dinatnan ng mga tauhan ng Marikina Health Office sa Barangka Cemetery kaninang umaga. Nakarating sa lokal na pamahalaan ang report ng pag-exhume o paglabas sa mga labi kung kailan pa naman mag-uundas. Sa opisina ng administrador ng sementeryo na si Renato Beltran, nakapaskil ang anunsyong hanggang 5 taon lang pwedeng manatili ang mga inililibing doon. At kapag hindi tinanggal ng kaanak, ay ilalagak ito sa ossuary ng sementeryo. Kumbaga sa paupahan, 5 taon lang ang kontrata sa upa ng mga apartment type na nicho at pagsapit ng takdang petsa, sa pilitang tatanggalin ang umuupa. Si Grace Mag-atas inabutan naming umiiyak sa sementeryo. Nakita niyang larawan ng mga tambak ng butong nakatiwangwang at nang puntahan ng puntod ng ina, wala nang lapida at may nakalibing ng iba. Hindi niya naitagong lungkot, galit at pagkadismaya sa tila kawalan ng dignidad at respeto sa ginawa sa labi ng mahal na yumao. Sobrang sakit po. Kasi siyempre yung tatay ko hindi ko na nakuha tsaka hindi ko na napupuntahan eh. Tapos ngayon yung mama ko na dito sa malapit na wala pa. Kinumpronta ni Grace ang ilang taon ng caretaker ng puntod ng ina na inaabutan daw niya sa bawat pagbisita. Pero wala ring maisagot kundi iturong sinasabing ordinansa. Hindi rin masabi kung saan hahanapin ang labi ng ina ni Grace. After 5 years kasi pwede ng sa batas naman yun. Maring kinondena ng Marikina City Hall ang nangyari at agad na sinibak ang administrador ng sementeryo. Oo nga't may ordinansa pero nakasaad din anya na hindi dapat nakatiwangwang ang mga buto at inilagay dapat sa ossuary. Malinaw din sa bawat exhumation o paghuhukay, may permit dapat na kinukuha mula sa City Health Office, bagay na hindi maipakita ng pamunuan ng sementeryo. Hindi mga autorisadong paghuhukay ito. Violation ito sa sanitation code, sa exhumation na ginagawa. Karamihan sa nakita namin, wala pang permit na kinuha. At nung hinukay, hindi inilagay sa tamang lagayan tulad ng ossuary. Nakakagalit, kinukontena natin ito. Sinampahan na ng reklamong administratibo sa pagpapabaya sa tungkulin ang administrador ng sementeryo at 5 mga sepulturero na nagsagawa ng paghuhukay. Gayon din ang reklamong kriminal ang 6 dahil sa paglabag sa sanitation code. Posible ring may iba pang mga madamay sa tinawag ng City Hall na tila galawang sindikato. Pinubutas nila at ini-exhume nila yung mga nasa nicho para ipagbili, pabayaran doon sa gustong magpalibing. Ngayon, ang sabi sa amin, ayon doon sa nakausap ko kaninang isa sa mga nagrereklamo, siningil sila ng 20,000 piso, 20,000. Emil, pansamantala ang pamunuan ng sementeryo ay nasa ilalim muna ng City Health Office ng Marikina. Wala pa tayong aktual na bilang, Emil, ng mga na-exhume o yung mga nailabas na mga nicho dahil wala pa raw malinaw at malinis na listahan galing sa dating pamunuan. Pero pag siguro ng Marikina City Health Office ay properly labeled naman itong mga na-exhume na mga labi at magtatalaga raw sila ng tao na haharap sa mga maghahanap ng labi ng kanilang mga yumao. Emil.
Ivan, mayroon kang isang na-interview kanina na hindi niya alam kung saan hahanapin ang labi ng kanyang yumaong ina. Ang nais ko malaman ano po ang gagawin ngayon ng Marikina City Health Office sa mga naghahanap sa labi ng kanilang mga kaanak? Paunang impormasyon, Emil, tinawagan natin ang City Health Office at nai-relay na rin naman natin ang impormasyong ito. Kailangan nila mag-submit ng ilang mga requirements. Unang-una, kailangan may sisidlan sila ng maayos sa mga labi kung kukunin nila. Kailangan may mga patunay na sila nga ay kaanak nitong mga labi ito at ilang pa mga requirements. Ang pangako ng City Health ay may mag-handle, may taong tututok dito sa mga maghahanap sa kanilang mga yumao at ipapaliwanag lamang ang kanilang mga requirements. Yun nga lang, holiday ngayon, Emil, at medyo limitado ang kanilang manpower. Pero hanggang ngayon at kahit undas ay meron daw haharap sa mga maghahanap ng labi ng kanilang mga yumao. Ivan, bukod dyan sa Marikina City, meron ding kahalintulad na insidente. Nangyari din ang ganyang pag-ukay sa labi naman ng isang sementeryo sa Caloocan City, Kamakailan. May batas bang nagsasabi na bawal ang basta-bastang paghukay ng labi ng hindi inaabisuhan ang kaanak ng mga yumao? Yes, Emil, mahalagang parte yung abiso sa kamag-anak ng mga yumao dito sa exhumation o yung pagkuha ng mga labi mula sa mga nicho. Dito sa Marikina halimbawa, ang mahalagang kondisyones ay abandonado na o hindi na pinupuntahan yung labi o yung nicho ng mga kamag-anak niya. Kaya ang assumption ay pwede nang tanggalin. Pero dito sa kasong ito, yung na-interview natin kanina nga, Agosto lamang daw, huling pasyal niya dito. Kaya malinaw na hindi pinapabayaan itong nicho. Kaya laking gulat niya nang biglang nagkaroon ng ganitong development. At Emil, siyempre malinaw din sa Sanitation Code of the Philippines na hindi basta-basta pwedeng hukayin ang isang nicho at kunin ang mga labi nang walang permit ng City Health Office at walang tamang proseso sa exhumation. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Winasak ng storm surge o daluyong ang ilang struktura sa Cagayan, kabilang ang isang bahay at seawall. Meron pang na-videohang nilamon ng daluyong. Panoorin sa pagtutok ni Jonathan Nandal live mula sa bayan ng Santa Ana. Jonathan? Mel, itong nasa likod ko, ito yung bahay na sinira ng storm surge. Ito naman nasa gilid kong isa, yung resort na kinain ng dagat yung 2 cottage at 2 villa. Actually, Mel, maayos na yung panahon ngayon dito at hindi na rin kalakasan yung hangin. Wala na ring storm surge signal warning, pero sa mga oras po na ito, nakakatakot pa rin yung mga dambuhalang alon sa tabing dagat kasi meron ding high tide ngayon. Winasak ng storm surge ang seawall, resort at isang bahay sa Barangay Sentro, Santa Ana, Cagayan. Pinabagsak ang mga pader, gumuho ang mga sahig, kinuha ng dagat ang mga pundasyong buhangin sa ilalim. At sabi po ng mga residente, nung nasira yung seawall, yung alon lumabot daw ng lagpas tao. Actually, sabi nila, umabot pa nga raw hanggang dito sa may bubong na ito. At yung storm surge na yon, naging mapinsala dahil kinain itong kubo na ito, bubong, yero na lang. Yung ibang parte, nilamon na po ng dagat, kinain na po ng alon. Pati po yung mga lupa dito sa parte na ito, kinain na rin daw ng dagat. Tingnan nyo itong ilalim ng bahay, butas na. Bahay nila Josefina ang sinira ng storm surge. Maawa ako sa anak ko. Bakit po? Kasi Siya ang nagpagawa niyan sa bahay namin. Ang tulong sana yung paglipatan namin. Sir, wala kami pagtirahan dito sa 20 years na po kaming nakatira dito. Ngayon lang nangyari na tumaas ang dagat. Ayon sa nakausap naming mga residente, nang umakyat ang alon, tumapon ang tubig dagat hanggang dito. Pero sabi ng munisipyo, no build zone o wala dapat istruktura 40 meters mula sa high tide level ng dagat. Apalisin na natin yan. Yung bahay nila, too much na nasa dagat na talaga. Actually, wala po kaming issue mga permit sa mga zoning permit sa mga yan. Wala po. Kasi alam po natin na illegal talaga. Natagal na po yan. Wala pa ako sa pagka-mayor, nandyan na po yung mga yan. Ang nasirang seawall, mga residente mismo ang nagpagawa na hindi raw aprobado ng munisipyo.
Handa naman daw si Mayor na tulungan ang mga nawasak ang ari-arian sa daluyong, pero ire-report daw nila sila sa DENR para maimbestigahan. Sa Apari, nilamon din ang storm surge ang Fisherman's Wharf na ito. Pati ang pavilion sa Maura Beach, kinain ng dagat ang pundasyong buhangin. Sa isla naman ng Babuyan, Claro, natuklap ang yero ng paaralang ito. Habang sa Santa Ana, binalibag daw ng dambuhalang daluyong ang bangkang pangisda ni Regime. Sana bigyan kami ng boss. Kahit kunting tulong, kahit bangka na lang, boss. Ang isa pang ikinababahala ng mga taga-Cagayan, ang napapansin nilang paglapit ng dagat sa mga komunidad at unti-unting pag-atras ng lupa. Ang dahilan, climate change. Yung tubig ay parang lumalapit na dito sa may mga kabahayan dito sa gilid dito sa dagat. Sa lakas ng alon, na malaking alon, natitibag yung mga pampang. Apari alone is experiencing pagtaas ng sea level. There was a study presented to us by 2030, yung shorelines natin aakyat siya. At yung land area natin, usable land area natin, mababawasan. Unti-unti lumalapit yung shoreline natin sa mga residences attributed to our climate change. Mel, depensa na may-ari ng resort na nasira ng storm surge, meron naman daw silang business permit at nasa loob sila ng tinatawag na salvation zone. At nung pinagawa daw nila yung resort noong 2019, malayo pa daw sila sa dagat. Ngayon na lang daw talaga na umabante yung dagat malapit sa kanila. Yan muna ang latest mula rito sa Santa Ana, Cagayan. Balik sa'yo, Mel. Jonathan, teka muna ha, naminsala nga yung storm surge diyan sa Santa Ana, sa Cagayan. Hanggang kailan pinag-iingat ang mga residente diyan sa bantang yan? Lalo na sabi mo, high tide ngayon. Jonathan? Sabi ni Mayor kanina, mga 3 to 5 days yung bibilangin bago bumalik umatras ulit yung level ng tubig dito sa kanilang dagat. Kasi kapag may bagyo, ganito daw talaga, lumalapit yung dagat sa mga lupa. So until then siguro pinag-iingat yung mga residente na lumapit doon sa mga sa dalampasigan. Pero kanina may nakikita pa rin tayo medyo nandoon, malapit sa dalampasigan kahit malalaki yung mga alon, kumukuha sila ng mga kahoy, panggatong. Mel. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Umabot hanggang signal number 5 ang babala sa ilang bahagi ng Batanes kagabi, ang pinakamataas sa Pilipinas na nagdadala ng hangin kayang bumunot ng mga puno. Bagamat humupa na yan, may signal number 2 pa rin sa bayan ng Itbaya. At nakatutok si June Veneracion. Ganito kalakas ang hangin at ulang naranasan sa Batanes kaninang madaling araw, kung kailan itinaas ng Pag-asa ang signal number 5 sa probinsya dahil sa bagyong Leon. Mula sa loob ng Batanes PPO Headquarters, ramdam na ramdam ang tila nagngangalit na ulan at hangin. Kinaumagahan, katakot-takot na alon ang bumungad sa mga residente. Tinakpan din ng ilang establishmento ang kanilang mga bintana at pintuan para hindi masira ng hangin. Halos mag-zero visibility rin sa ilang bahagi ng Batanes. Ang hagupit ng bagyo, nag-iwan ng samut-saring putol na sanga ng puno at iba pang debris sa mga kalsada ng Basco. Gayon din sa Ivana. Bagaman may mga pag-ulan pa, nagtulong-tulong agad ang mga otoridad para alisin ang mga ito. Sinira rin ng bagyong Leon ang lumang simbahang ito sa Itbayat. Wasak ang ilang bahagi ng Santa Maria de Mayon Church na isa sa mga ipinatayo ng Dominican missionaries noong 19th century. Ayon sa DSWD, may 2,000 family food packs pang available sa Batanes at magpapadala pa sila ng karagdagang 5,000 food packs kapag bumuti na ang lagay ng panahon at ligtas ng bumiyahe. Sa Pagudpod, Ilocos Norte,
Umabot sa malapit sa kalsada ang tubig dahil sa laki ng mga alon sa dagat. Kaya ang mga residente roon, itinaas na ang kanilang mga gamit. Pinag-iingat pa rin sila sa storm surge na nararanasan simula pa kahapon. Ilang kubo naman ang winasak ng malakas na hangin sa pasukin. Nagkalat din sa paligid ng dagat ang mga putol na kahoy. Naranasan din ang malakas na hangin sa Mountain Province, gaya sa Bontoc. Nagdulot naman ng power interruption ng bagyo sa Bauco. Nahulog kasi sa kable ang naputol na sanga ng isang puno. Agad namang nagsagawa ng restoration works ang mga tauhan ng Mountain Province Electric Cooperative. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Damay ang ilang sementeryo sa bansa sa epekto ng dalawang magkasunod na bagyo. Pero iba ang gumulat sa isang sementeryo sa Davao Occidental. Mga binutas na puntod para umano sa anting-anting. Nakatutok si Mark Salazar. 7 puntod, pare-parehong binutasan. Ikinagulat yan ng mga kaanak ng mga nakahimlay sa bahaging yan ng Tubalan Public Cemetery sa Malita, Davao Occidental. Hinala ng ilan sa mga kaanak ng mga yumao, may mga nagtangkang kumuha ng buto sa tuhod ng mga labi na ginagawang anting-anting na kung tawagin ay tuway-tuway. Iniimbestigahan na ito ng pulisya. Sabi ng barangay kapitan, sinakpan naman na yung as pero sa kanya, kasi siya man yung nandun sa area, parang wala man daw nawala dun sa bone parts ng nandun sa pansyon. Sa Dagupan, Pangasinan, pinangangambahan ng ilan ng posibleng pagbaha na naman sa ilang sementeryo dahil sa ulang dala ng bagyong Leon. Baka bulan hindi ako makapunta kaya pinalinis ko na. Dumalaw na ako sa kanila. Pero may dating masukal at bahain tulad ng bahaging ito ng Roman Catholic Cemetery na tinambakan na ng lupa kaya napupuntahan na. Yung nandoon, ongoing po yung pag-clear po namin ng lupa at saka yung pagtatabon. Sa Manila South Cemetery, umabot na sa halos 4,000 ang dumalaw as of 2 p.m. kanina, base sa tansya ng pulisya. Tila kaunti pa dahil November 1 nung nakaraang taon, umabot sa 250,000 ang dumalaw sa sementeryo. Ang nakasanayan kasi ng ating kababayan na pumunta dito is November 1. Kung pwedeng pumunta yung iba na ngayon, makapunta na ngayon para hindi sila masabay sa crowd, pumunta na sila. Then yung bukas naman, agahan na lang nila para yun na, ganun din, hindi sila masabay sa karamihan. Paalala pa ng Manila South Cemetery, bawal ang overnight at huwag na magdala ng mga bawal na gamit tulad ng nakalalasing na inumin, matutulis na bagay at sound system. Pinapaalalahanan din ng mga motorista na mayroong roadblock sa Vito Cruz sa Pote, kaya hindi na makalulusot ang mga sasakyan. Meron tayong nakaantabay doon na e-trike, libreng sakay po yun, handog ng Manila LGU para doon sa Bunte, Senior Citizen at PWD po natin. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Umabot na sa mahigit 100,000 katao ang bumisita ngayong araw sa isa sa pinakamalaki at pinakamatandang sementeryo sa Pilipinas, ang Manila North Cemetery. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala kung anong mga bawal ipasok sa sementeryo, marami pa rin mga gamit ang nakumpiska ng mga otoridad. Narito ang report. Kung noong isang taon, nasa 900,000 ang dumagsa rito sa Manila North Cemetery mula October 31 hanggang November 2. Ngayon, inaasahan daw ng pamunuan ng sementeryo na mahihigitan pa ito dahil sa mas pinahabang visiting hours. Kung dati 5 a.m. to 5 p.m. ang schedule, ngayon pinalawig ito ng 2 oras at ginawang 7 p.m. ang closing time. Pero hanggang kanina, wala pang masyadong bumibisita. Mga kapuso, kumpara po sa parehong petsa at oras noong nakaraang taon, kung inyong makikita ang sitwasyon dito po sa Manila North Cemetery, wala pa hong masyadong tao. Ang binabanggit ng mga tagapamunuan ng sementeryo, baka talagang nagsadya yung ating mga kapuso na bukas magpunta, 1 ng Nobyembre, o baka raw yung ilan natatakot na umulan dala ng bagyong Leon. Pero kahit wala pa masyadong tao, activated na ang e-vehicle carousel, ang libreng sakay, papasok at palabas ng sementeryo. Merong pinili ng bumisita sa kanilang mga yumao habang kaunti pa ang tao. Ang holiday bukas, sasamantalahin naman daw nila para sila'y makapagpahinga.
Ayaw ko po yung sasabay sa marami. Oho. Mahirap po kasi pag marami. Pero dati po talaga, auno talaga po kami pumupunta. Opo. Ngayon lang po talaga kami pumunta ng maaga. Kasi inisip po namin, maraming dadagsa. Siksikan po, sobrang dami po. Naano po kami, napagod po kami at po kami, na high blood po ako nung time na yun. High blood po ako, sir. Taon-taon na lang paulit-ulit ang paalala ng mga otoridad kung ano ang mga bawal na dalhin. Pero bakit kaya hanggang ngayon, ang mga nakukumpiska, ang dami pa rin? Ang dami nyo na ho nasita. Ano-ano ho itong mga bawal na ito na inyong nasita ko? Pabango, lighter. Vape po, vape. Vape, pati ho vape, hindi pa pwede. Okay. Yung mga matutulis na bagay. Ang lalaking ito nailusot sa gate ang matulis na bagay na kanyang bitbit, pero pagdating sa loob, nahuli siya ng Manila SWAT. At bilang solusyon naman sa problema, sa paghanap ng mga batang nawawala, pinaigting ng Social Welfare Office ang pagkakabit ng parabang identification sa mga bata. Dito ho, dinadala yung mga chikiting, yung mga bata na kasama ng kanilang mga magulang, ililista ko sa papel na ito, sa log sheet, yung detalye ng bata. At meron hong pinamimigay na parabang mga sticker stub ang MSWDO. Tanungin ho natin kung para saan ito. Sir, para saan ho yung mga pinamimigay nyo na yun? Ang pinamimigay po namin na stub ay para po sa mga bata, para po kung sakaling mamawala sila, ay po pwede po silang pumunta sa amin para matulungan po namin. Kamustahin naman natin ang pagdadagdag ng biyahe sa Batangas Port para makabawi sa sunod-sunod na kanselasyong dulot ng masamang panahon. Nakatutok live si JP Soriano. Marami pa rin bang mga pasahero dyan, JP? Marami pa, Mel. Katunayan nga, talaga na hanggang sa mga oras na ito, umaalis po yung mga barko at roro para pumunta sa iba't ibang probinsya para doon nga po mag-spend ng long weekend undas ang ating mga kababayan pagkatapos nga po ng Bagyong Christine at habang merong Bagyong Leon. Nakasadsad pa rin ang fuel tanker na ito isang linggo matapos tumagilid dahil sa Bagyong Christine. Pinoproseso na ang pag-aalis ng barko at naisumite na ang underwater survey rito sa Philippine Coast Guard. Sila mag-decide kung yan ay towing nila or isasalvage na. Di naman anya sa gabal ang binagyong barko sa mismong pantalan. Sadyang matagal lang ang turnaround o aktual na pagdaong at paglalayag muli ng mga barko sa dami ng mga isasakay na pasahero at dahil sa sungit ng panahon. Ang delivery truck ng mga itlog na minamaneho ni Angelito 6 na oras na sa pila nang makausap ko. Naghihintay ng sasakyang roro papunta sa Port of Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Oo, yun ang isa undas. Tapos dumaan pang bagyuhan. Kaya ganun nagkakaroon ng matagal na biyahe. Maalon. Yun ang isa. Pinamamadali ng pamunuan ng Batangas Port ang pagkasakay ng mga pasahero at pinadagdagan ang biyahe. Kahit namin naka-relax order at nakita namin na pwede ka nang umalis, bibigyan namin ng shifting order. Otherwise, 500% penalty ka sa akin. Buti na lang at nakapaglayag ng muli ang ilang fast craft mula rito dahil gumanda na ang panahon. Di tulad kahapon ang tumigil ang kanilang operasyon. Inaasahan pa namang aabot sa 20,000 ang sasakay rito ngayong bisperas ng undas, papunta sa Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz at iba pa. Kabilang sa kanila si Lay, na dadalaw sa puntod ng ina, na inalagaan niya ng maraming taon matapos ma-stroke bago pumanaw kamakailan. Napakahirap po nang walang nanay. Pero lahat naman po doon. Ngayon naman po mas okay na siya. Hindi na nahihirapan. Paglilinaw naman sa reklamo ng ilang delivery truck driver kahapon na may mga pinasisingit umano sa pila ng mga sasakyang pasakay ng roro. Pinupuno lang daw ang espasyo ng roro ng mga sasakyang kaya pa ang laki at pambalanse sa timbang. Malalagpasan talaga ang mga lagpas ang laki at bigat. Yung master of the vessel, nakikita niya, ito para pumantay yung balanse ng barko, kahit ikaw ang susunod, isasakay yung isa. Because of this stowage plan on safety. Samantala, Mel, mga kapuso, patuloy pong sinisikap ng mga naapektuhang bayan sa Batangas na bumangon mula sa hagupit
ng nagdaang bagyong Christine sa aerial inspection ng PNP Air Unit, makikita ang lawak ng pinsalang dinulot ng bagyo gaya ng gumuhong tulay sa Barangay Binibinwang at Barangay Subic Ibaba sa munisipyo ng Agoncillo. Pati na rin po ang mga tipak ng lupa matapos ang landslide dahilan para masira ang mga bahay sa Barangay Binibinwang. Sa kabila nito, nahatiran na ng relief goods ang mga naapektuhang residente ng barangay na ito na na-isolate o hindi agad narating dahil walang madaanan. At yan muna ang latest mula rito sa Batangas Port. Balik muna sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.